Isang mapagpalang hapon po sa bawat isang nanonood sa atin po sa ating Facebook. At ngayon po ay nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat tayo pong muli ay binigyan niya ng pagkakataon na magsama-sama pong muli at magpasalamat po sa Panginoon dahil yun naman po talaga ang layunin kung bakit tayo po ay nabubuhay, kundi ang magpuri at pagpasalamat po sa ating Panginoon. Ano po? So ano man po yung ating mga pinagdaanan ay magkaroon po talaga tayo ng panahon ng pagpapasalamat sa Panginoon at sa kanyang salita. Ano po? Tulad nga po ng sinabi ng Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po? So makikita po natin dito yung pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pag sinabi po natin sanlibutan, mga kapatid, ay wala pong pinipili ito. Mayaman, mahirap, ano po, may pinag-aralan ka man o wala, ano man po ang estado ng iyong buhay, ikaw po ay mahal at inibig ng Diyos. Sabi nga po, gayon na lamang, ano po, yung pag-ibig ng Diyos. So, ibig sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ang nagbunsod upang tayo po ay iligtas sa ating mga kasalanan. Doon sa krus ng Kalbaryo, siya po ay namatay, siya po ay nabayubay upang tubusin ang ating mga kasalanan sa sitwasyon na kung saan hindi po natin kayang pagbayaran yung ating kasalanan. Kundi ang Panginoong Jesucristo po mismo ang nagbigay ng kanyang sariling buhay. Siyang namatay doon sa krus para sa ating mga kasalanan. Sabi dito, ibinigay sa Jesus para sa atin. Kaya nga po may Pasko, ano po mga kapatid. Kaya po nagdiriyong tayo ng Pasko sapagkat isineselebrate natin ang ating Panginoong Jesus na siyang isinilang doon sa sabsaban. Bagamat wala pong eksakto na petsa kung kailan po talaga ang tinatawag po nating Christmas. Ano po? Dahil hindi po talaga yan na i-record sa Biblia. Pero sabi po dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya na po si Jesus Christ para sa atin, para sa akin, para sa lahat, ano po, para sa ating mga kasalanan. Siya po ang regalo. Siya po ang nagbuwis. Siya po ang nagkuha ng ating kasalanan doon sa krus. Siya na tayo dapat po ang mamatay sa ating mga kasalanan. Tayo dapat ang maparusahan. Pero hindi po ganoon. Ang Diyos, ano po, si Jesucristo mismo ang namatay para sa ating mga kasalanan. Imaginein po natin mga kapatid, siya mismo na walang kasalanan, pero siya po ang nagbuwis, siya po ang nagbigay ng kanyang buhay para po sa katubusan ng ating mga kasalanan. Ganun po ang kahalaga tayo sa Diyos, ganun po pag-ibig tayo ng Diyos. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na hindi tayo iniibig ng Diyos. Hindi tayo minamahal ng Diyos dahil hindi po. Totoong minamahal tayo at iniibig ng Diyos. Kasi sabi nga po, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para sa ating mga kasalanan. Ano po? Sabi dito, para hindi po tayo mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At iyon po ang nais ng Diyos. Makasumpong po tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na siyang namatay, nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Tinubos tayo sa ating pagkakasala. Ano po? Nilinis tayo sa ating mga kasalanan. Dahil sa kanyang kamatayan doon sa krus, napatawad tayo at magiging karapat-dapat po tayo lumapit at humarap sa ating Panginoon. Ano po? Kailangan lamang po natin siyang sampalatayanan natin. Si Jesus, ang kanyang ginawa, yung kanyang kamatayan doon sa krus, na bagamat siya ay namatay, on the third day, he rose again. Ang 3 araw siya ay muling nabuhay. Ano po? Ito po ang pagpapakita na talagang ang Diyos natin ay buhay. At ito po ang nais ng Diyos, makasumpong tayo ang bawat isa sa atin ng kaligtasan at matatalim mo lamang po natin mga kapatid kung tayo ay sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yun lamang po ang makapagliligtas sa atin.
Maraming salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po tayo ng Panginoon.